Hello, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Michelle Obligacion mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw sa iyo, Michelle. Thank you po sa inyong mensahe para sa amin ngayon. Thank you, Jesus, for giving your life for us and for the resurrection. The most important news that we have received. Alright, so mag-proceed na po tayo sa questions natin. Ang unang katanungan, paano ako magtitiwala kay Jesus kung ang buhay ko ay puno ng rejection? The very reason kung bakit si Jesus ay pumarito, kasi ganun din ang ating buhay. We are full of rejection. He wants us to be saved from this evil age. No? Yung sin na nagko-cost ng lahat ng painful experiences natin, yun ang dahilan kung bakit siya naparito. All the more you need to trust Him. All the more you need to know Him. All the more you need to understand yung power na binibigay niya sa atin to overcome this kind of evil na rejection sa buhay natin. Amen. He came to seek and save the lost, diba? So yan ang purpose ni Jesus. Ang next question naman natin, Pastor Bong, kailangan ba talaga nating pagbayaran ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pananakit sa sarili, pagpenitensya, o mabubuting gawa? Nako. Yan ay sensitibong katanungan. Kasi sa totoo lang, ito ang ating sitwasyon. Ang utang natin sa Diyos, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ng Romans 6:23. Yung kamatayan na yon ay walang hanggang kamatayan. Walang pwedeng magbayad niyan. Kasi kung ang utang natin ay 100 milyon, para mabayaran natin, we need to have 100 million. At walang makakatulong sa atin, maliban meron siyang 100 million or more. Na since ang utang natin walang hanggang kamatayan, walang makakabayad yan among us kasi lahat tayo mamamatay eh. Kaya ang pwede na magbayad yung someone who has eternal life. Si God yun. Kaya ang problema lang, kung eternal life siya, paano siya mamamatay? Kaya si Jesus had to become human. Nagkatawang tao para mamatay para sa ating kasalanan. At nung nabuhay siya magmuli, bayad ang utang natin. Ibig sabihin, mas matindi yung buhay na walang gan kaysa sa kamatayan. Kaya yan siya lang din ang pwede magbayad. Kaya hindi natin kaya to on our own. Kaya praise God, sabi ng continuation ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Diba? Praise God. It is finished, sabi nga sa Bible. Next question. Sa paggunita ng Holy Week at ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, ano po ang inyong encouragement para sa mga nakakaranas ng injustice o kawalan ng katarungan sa kanilang buhay? The mere fact that Jesus Christ rose again from the dead means that there is life eternal. Na merong buhay after this earthly life. Ngayon, di man natin makamtan yung hustisya dito sa lupa. Batid natin na meron totoong hustisya na pangwalang hanggan. Ngayon, ang tumasarap, ang Panginoon Diyos dahil buhay siya, pwede niya tayong ipagtanggol maging sa habang buhay tayo dito. At kung hindi naman, meron namang totoong paghuhusga or paghahatol na talagang magbibigay ng karapatang parusa sa mga nagkamali at karapatang gantimpala para sa mga sumunod sa Panginoon Diyos. Yan po ang ilo-look forward natin, yung eternal hope na meron po tayo kay Jesus. For our last question, paano naman po natin maipapasa sa susunod na henerasyon ang tunay na kahulugan ng Holy Week at muling pagkabuhay ni Kristo? Alam niyo, sa panahon natin ngayon, tuwing tayo nagdiriwang, yung iba, nagdiriwang pa rin, inaalala nila yung mga kwento, di ba, sa iba't ibang paraan. Yung iba naman, dahil sa kalampanan ng paratay kay Kristo, hindi na natin kailangan gawin yan. So, nagpapasyala lang sila, nag-e-enjoy. Alam niyo, masarap yon na nagbabakasyon tayo. Pero bakit hindi natin gamitin din yung pagkakataon ng bakasyon na yon na gunitain ulit sa mga bata? Ano ba yung kahulugan ng kamatayan ni Jesus? Ang pagdurusa ni Jesus? Kasi kahit sa Bible, may mga pista na ginagawa para maalala nila yung ginawa ng Diyos sa kanila. Yung pista na kung saan ng Passover, for example, yung Feast of the Passover, para maalala na paano sila nakaligtas sa Ehipsyo. Kaya itong mga ganitong mga pagkakataon, gamitin natin talaga para ikwento sa kanila yung karanasan natin sa Diyos na dahil sa Holy Week at sa muling pagkabuhay.
Yan, may take home po tayo. Homework po natin. Let's talk to our family and friends about yung ginawa po ni Kristo para sa atin. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Bago po tayo tuluyang magtapos, meron tayong bagong episode sa CCF On Air Podcast na pinamagatang It Is Finished. Maaari nyo na itong pakinggan sa Spotify at YouTube. Kaya imbitahan nyo na ang inyong pamilya at mga kaibigan. Magandang pagkakataon ito upang maibahagi natin sa kanila ang pag-ibig ni Jesus. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless you!